sa Jeremias 29:11 na ganito ang sinasabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sinasabi po dito sa talatang ito, unang-una, ang mga plano ng Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagplano sa iyo ng mabuti. Anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang iyong nararanasan, palagi mong tandaan, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. At kung iyan man ay nararanasan mo ngayon, palagi mong tandaan, hindi papayag ang Diyos na hindi mangyari ang kanyang magandang plano. Bakit? Pangalawa, mayroong pangako ng pag-asa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Itong talatang ito ay isa sa mga matitinding talata na nagbibigay ng pag-asa sa atin na ang Diyos na lumikha sa atin ay may magandang plano na tayo ay pagpalain at bigyan ng magandang buhay sa darating na mga araw. Pangatlo, huwag kang masyadong mainip. Ang pangako ng Panginoon, siguradong mangyayari. Pag pinangakuan ka ng tao, sigurado papalpak. Pero ang pangako ng Panginoon na siya ay may plano ng magandang buhay, may plano ng maayos na buhay, maalwang buhay para sa iyong pamilya, palagi mong tandaan, panampalatayanan mo ang timing ni Lord. Diba? Memorize na natin noon na noon pa. In His time, He make all things beautiful. In His time, He will make all things beautiful. May magandang plano sa iyo ang Diyos. May pag-asa dahil may pangako. May tamang panahon sa lahat ng ating pangangailangan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na ating pinagbulay-bulayan.